kaming project na gagawin. Pwede mo ba akong tulungan? Ano ba gagawin mo? Sali po kasi ako sa poster making contest ngayong buwan ng wika. Di ba magaling kami mag-drawing? Alam mo, wala akong talent dyan. Napaka-humble mo talaga, te. Sa poster making contest kasi na yon, dapat pasok doon yung team ng buwan ng wika ngayon. Ito nga yung team mo, papakita ko sa'yo Ayan. Filipino? Wikang mapagbago? Alam ko na yan. Ang ganda nga ng team nila ngayon So yun nga, te, magpapakwento nga ako dapat sa'yo tungkol sa, sa history ng wika. Paano ba naging maunlad? Paano ba naging mapagbago? Tsaka ano ba kinalaman nun sa kasaysayan? Napakalawak ng kasaysayan ng Pilipino. Alam mo, ikwento ko sa'yo yun. Napakadetalyado nun, napakahaba. Pero tutulungan pa rin kita sa project mo. Ganito kasi yan. Noong unang panahon, may mga magkakapatid na wikang nanggaling sa pamilya ng Austronesian, Malayo-Polynesio, at iba pang magkakapatid na wika. Bagamat marami, naging isa at talaga namang iisa ang magkakapatid na ito. At sila ay nasa katauhan ng isang diyosa. Ang diyosang iyon ay napadpad sa kapuluan na tinitirahan ng mga taong may sarili ng kawyasnan. Ang lugar na iyon ay hitik na hitik sa kagandahan at biyaya ng may kapal. Tinitingala ng mga nininirahan doon ng diyosa. Kaya naman, bilang ganti ay itinuro niya sa mga tao ang kaniyang taglay na wika. Kaya naman naging maunlad ang pamumuhay ng mga tao doon. Nagkaroon ng sariling kabuhayan at salik ng komunikasyon. Di nagtagal ay napadpad ang isang diyos na may maputlang balat at matangos na ilong sa kapuluan. At nabihag nito ang mga taong naninirahan doon dahil sa gara ng kaniyang kasuotan. Tinawag nila itong Espanyol. Upang tuluyang makuha ang loob ng mga tao'y pinakasalan ni Espanyol ang diyosa. At ang Espanyol ay naging bahagi na ng diyosa. Mula noon, maraming naging pagbabago. Ang pulo ay tinawag ng Pilipinas. At pati na rin ang Diyos ay nagbagong bihis alinsunod sa ninais ni Espanyol. Hinandugan ni Espanyol ang diyosa ng relihiyon. Ganoon na rin, itinuro niya ang kanyang wika sa diyosa, na siya namang itinuro ng diyosa sa mga tao. Naghiwalay ang diyosa at ang Espanyol dahil sa pagmamalabis. Lumaya ang diyosa, ngunit ang Espanyol ay bahagi na niya. Nakilala naman ng diyosa ang higanting maputi at matangos ang ilong katulad ni Espanyol. Ngunit ang higanting ito ay sibilisado at natatangi ang tindig. Katulad din ni Espanyol, hinangad niyang mapasakan niya ang mga tao. Kaya naman, nakipag-isang dibdib din ito sa diyosa. At ang wikat tradisyon nito ay itinuro at pilit na ipinagamit sa diyosa at sa mga taong naroroon. Hinandugan ng higanteng tinatawag nilang Ingles ang mga tao ng edukasyon. At mula nooy, naging edukado ang mga taong naninirahan sa Pilipinas. Gayon na rin, tinuruan itong magtrabaho at gumawa ng mga produkto ang mga tao. Ang pulo ay kalaunay tinawag na Pilipinas. Di nagtagal, naghiwalay din ng landas ang diyosa at ang higanteng si Ingles. Ngunit ang Ingles ay bahagi na ng diyosa. Matapos ang ilang taon, nakilala naman ng diyosa ang isang nilalang na may maputing balat at ang mga matay tila linya sa nipis. Ang nilalang na iyon
ay tinawag ng mga tao bilang si Nihongo. Nakipagtipan ng Diyosa kay Nihongo, ngunit hindi katulad ni Espanyol at ni Ingles, hindi pinagsiksikan ni Nihongo ang wika niya sa mga taong naroroon. Bagkus ay hinayaan niyang ang Diyosa ang magturo sa kanila ng sarili nilang wika. Wala mang pagnanasa sa Diyosa, ang mga tao naman ang pinagsamantalahan ni Nihongo. Ito ang ikinagalit ng Diyosa at tinupad niya ang nais niyang maging malaya at magbagong bihis. Dumating ang isang umaga at gaya ng pagpapalit ng damit, nagpalit din ng kabihasnan ang Diyosa. Katulong ang mga taong naninirahan sa Pilipinas, nagkaroon ang Diyosa ng sarili nitong pagkakakilanlan. Tinawag niya ang kanyang sarili bilang Filipino. Gamit ang angking mga wika at ang mga wikang natutunan niya, itinaguyod niya ang kapuluan, ang bansang Pilipinas. Asan yung mapagbago doon, ate? Ganito kasi yan. Dahil ang Diyosang si Pilipino ay malikhain, dinamiko, at buhay, natuto ang mga taong gamitin ang wika sa makabagong paraan. Halimbawa na lang ng LGBTQ, di ba mga kapatid natin sila? Dati hindi sila tanggap sa ating lipunan. Kaya gumawa sila ng sarili nilang modes of communication. Tulad na lang ng Bekinese o kaya naman ng K-lingo, di ba? Mga salitang ginagamit nila, ginagamit na rin natin ngayon. Kaya ganun, unti-unti na rin silang tinatanggap sa lipunan natin ngayon. Tandaan mo, Shena, kasabay ng pagbabago sa ating wikang Filipino ay ang pagbabago rin ng ating bansa at mga naninirahan dito. Bakit? Dahil ang ating wika ay salamin ng ating kultura. At ang kultura ay may malaking bahagi sa ating bansa at sa pag-unlad nito. Yung pala yun. Okay, ate, noted po. Gagawin ko na yung project ko, ha. Thank you. Maraming salamat. Ang formal naman na masyado. Para mas ramdam. Siguro, yun nga talaga yung tunay na pagbabago. Kapag Pilipino ang ginamit, mas nararamdaman. Kasi, sariling atin.